Pag-usapan natin ang isinagawang impeachment trial para kay VP Sara Duterte nitong mga nakaraang araw kasama ang former dean ng FEU, Institute of Law. Walang iba kundi si Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi po, Dean Mel, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa iyo, Ninya, Jack, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Dean, may sinabi po kayo na nadederail ang impeachment court papunta sa mala criminal court trial. Paano po ba maapektuhan ito ang ultimate objective ng impeachment na alamin ang fitness to stay in office ng isang public official? Nasabi mo na nga ang objective ng isang impeachment proceeding. Objective dyan, mapatunayan na hindi siya fit doon sa tungkulin niyang vice-presidente o sa oportunidad niyang maging presidente kung wala na ang presidente. Iyan ang punto niyan. Hindi iyan para parusahan ang respondent para makulong. So therefore, kung iyan ang punto de vista natin o ng impeachment court, dapat gampanan nila yung sinabi mismo ni Senate Presiding Officer na si Cheese Escudero na liberal ang approach sa pagtatanggap ng ebidensya without sacrificing the rights of the parties. Kasi tatlong pillars yan, ang sabi niya. Ang conviction, 16. Ang level ng ebidensya, clear and convincing. At ang pangatlong pilar ng kanyang guidance ay yung liberal approach without sacrificing the rights of individual. Kasi yung nakikita natin ngayon, parang masyadong nagiging technical, no? Masyadong magiging technical. Halimbawa, yung si Laila de Lima, pinepresenta niya lang yung offer o yung explanasyon ng kanilang ibibigay na ebidensya, hindi pinagpatuloy. Tapos yung mga objection, no? Yung mga objection na dapat namang i-overrule, pinapayagan na lang. So ibig sabihin naantala ang paglalantad ng tunay na picture ng mga nangyayari. Mabuti na lang, yung mga testigo, malinaw magpaliwanag, yung mga dokumento nanggagaling mismo sa gobyerno. Kaya in terms of authenticity and credibility, nandoon pa rin. Kaya lang, iyon lang nga ang danger, no? Danger niya, baka pumaling tayo sa isang sitwasyon na parang criminal proceeding na ito. So ang nangyayari nga po ay nawawala ng interes ang taong bayan dahil sabi niya hyper-technical. Ito nga mga nabibring up dyan, masyadong lahat na lang, ino-object, tinatanggal, alisin yan, strike, ganito, ganyan. But anyway, I just want to ask you and point out, itong lumabas na yung buong 125 million confidential fund, liquidation ng OVP, ay nakatali lang pala sa acknowledgement receipts. So walang official receipts. Kabilang na yung pambayad sa kesyo gamot daw ni Mary Grace Piatos na umabot sa 70,000 pesos bilang reward, yung gamot. So, sa pananaw niyo po, paano pinatutunayan ng ganitong detalye ang punto niyo na kailangang maging liberal ang korte sa pagtanggap ng ebidensya para lumabas yung buong konteksto ng kwento? Ito dapat natin ang kabuuan ng sitwasyon. Number one, yung velocity ng paglalabas ng pera. Number two, yung mga kulang-kulang na ebidensya ng paggastos. At number three, yung kawalan ng proper liquidation ng paggastos. Kung iyan ang tinitignan natin, dapat lahat ng leads para mapakita yan ay dapat i-accept sapagkat ang involved dito ay public funds. Nagtataka nga ako, Ninya, pinag-aawayan pa nila kung ano ang circular na gagamitin. Ito bang circular na ito o circular ng 2015? Pero kung tutuusin mo, kahit wala yung dalawang circular na iyon, sapagkat ang involved ay pondo ng bayan, talaga namang common sense lang na detalyeng dapat ipaliwanag ito. At kung hindi madetalyeng ipaliwanag ito, o kulang-kulang ang dumakadokumento o hindi ma-verify yung mga taong nakalagay doon, yung pagpapaliwanag
pwede na rin ituring na walang paliwanag sapagkat dyan papasok ang presumption ng ating batas, yung Article 217 ng ating Revised Penal Code. Anong sinasabi nito? Ang sinasabi nito, kung ikaw ay isang lingkod bayan at ikaw ay nangangasiwa ng pera na ibinigay sa iyo ng gobyerno at pina-account sa iyo at di ka tumupad, ituturing o ipagpapalagay na iyon ay ginamit mo, quote-unquote, sa iyong personal use. Okay. So iyon ang pagpapalagay ng batas. Kaya nakikita natin dito, pwedeng circumstantial evidence na malinaw ang maaaring batayan ng desisyon. Hindi ito yung parang ang nangyayari proof beyond reasonable doubt na talagang napaka mismong minute na pwedeng objekta na procedural or administrative point, kamukha yung mga circular na yan, pinag-uusapan pa. Parang nadidistract ang impeachment proceeding. At parang lalo patuloy tumatagal. Ano po, Attorney Mel? Okay. Yes. Ano po ang tingin ninyo sa paraan naman daw ng pagtatanong ni Senator Amy Marcos na iniit pa niya yung 2014 confidential funds ni ex-VP Binay habang pinuputol ang paliwanag ng COA witness? Pagtupad po ba ito sa tungkulin ng isang senator judge o papunta na sa pagiging abogado ng defense? Well, ang masasabi ko lang dyan, whether papunta bilang abogado ng defense ang kanyang pagtatanong o whether yun ay irregular na pagtatanong, irrelevant. Sayang lang ang oras. Sapagkat halimbawa tunay nga na nung nakaraan ay binigyan ng confidential fund ang dating mga BP. Hindi pa rin nun sinasagot ang kaso ngayon. Ang kaso ngayon, ang mga issue dyan, yung gross misappropriation, lack of documentation, irregular liquidation ng di umano'y pangkasalukuyang Vice President. So therefore, yung historical precedent is not a defense dito sa pinag-uusapan natin ngayon. Walang kwentang tanong. Ibig sabihin, nagpatagal lang pero irrelevant naman. Di ba? Yan. Nakita rin natin si Attorney Lorna Capuna na nagpapasok ng mga light moments katulad ng bongga kaday o sa gitna po ng napakaseryosong trial. Nakakatulong po ba ang ganitong estilo para maging accessible sa publiko ang usapin o nababawasan ito ang kaseryosohan ng impeachment? O dapat talagang balansin yun, Ninya. Dapat talagang balansin yun. Dapat siguro nga may konting light moments pero hindi dapat sagarin. Kasi dapat ipakita rin sa mga tao na itong proceeding na ito ay napaka-serious. No? Talagang hindi dapat ito normally hinahaluan ng ganong klaseng humor. Pero siguro a little bit like that pwede pero paunti-unti lang. Sapagkat yung punto ng kasong ito ay pondo ng bayan o kakayahan ng isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa natin para magpatuloy sa kanyang trabaho. No? Medyo serious nga. So, timpi lang ng konti, balanse, pero veering towards, syempre, seriousness as usual. Dapat ganon. Buti nga po si Attorney Lorna, napanood na ating The Odyssey. Ako hindi pa Kayo po ba napanood nyo na, Attorney Mel? Hindi pa rin nga Walang Gusto ko pa rin panood Haba kasi. Opo. Oo nga Eto naman. Yes. Direct. Pero alam mo, tandaan mo, Ninya, no, ang nakita natin so far dito sa impeachment proceeding patungkol sa Article 1, tandaan natin ang Article 1 ay misuse, misappropriation, or irregular liquidation ng confidential amount sa 612 million. Yung dalawang saksi na inuna na galing sa land bank, na lumabas ang cash amount, physical na pera at nilagay sa gym bag. Basta't ginawa mo iyon, nag-withdraw ka ng cash, kinat off mo ang monitoring system or fiscal system ng bangko para masundan yung pera. Basta nilagay mo sa sako, kahit kumuha ka ng 1,000 doon, hindi na ma-account yun. From the traceable to the non-traceable ang nangyari, so that therefore it can create an environment of ghost expenditure or malversation. Yun ang delikado doon. At pagkatapos, ito nga si Wamil,
kinonect na itong mga perang ito walang proper liquidation, walang proper documentation, hindi ma-verify yung iba kasi siguro hindi mahagilap yung mga tao, kamukha siguro ni Mary Grace Piatos, at saka because of that incompleteness, no, at saka yung velocity, let's say nung nangyari nung 125 million na 11 days lang, those situation demands a compelling justification to be given by the office of the Vice President. Talagang talagang nagke-create na talaga ng circumstantial evidence para pumasok yung presumption ng Article 217 na kung hindi mo ma-account, kung hindi mo mapaliwanag ng gusto, ipagpapalagay na ginamit mong personal. So, nandiyan tayo. At yung mga cross-examine na nangyari parang walang parang walang connection, no? Yung tungkol sa dating binigyan daw na BP, hindi naman konektado dito, hindi makakapag-excuse sa mga ginagawa ngayon. Yung sinabing na-approve naman ng executive, pero hindi porket na-approve ng executive ang pagre-release ng pondo, exempted na sila sa constitutional oversight, sa mga auditing standard, at saka sa mga liquidation rules, di ba? Dapat sundin rin. Opo. Ayan nga po. Kasi siguro sa isang ordinaryong Pilipino sabihin na, ba't ninyo na lang i-explain sa napunta yung 125 million yan para hindi na tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon na may impeachment trial pa. Diba? Hindi ba, i-explain nyo na lang, di ba? Well, niya napakadali sa common sense, no. Halimbawa, niligay mo ito reward to pero medisina. Okay, anong connection nun? Di ba? Anong connection nun? Hindi namin makita kung bakit naging confidential yon. Sapagkat dapat nating tandaan, huwag nating i-mistake ang confidentiality sa non-accountability. Magkaibang-iba yun. Hindi porket sinabing confidential fund, ibig sabihin nun ay non-accountability. Nakalagay sa ating konstitusyon, ang sino mang lingkod bayan must at all times be accountable. Ang accountable, ang foundational obligation. Ang confidentiality methodology lang yan. Hindi ka ine-excuse niyan para tama ka mag-liquidate ng pera, at paalam kung saan mo ginastos, at saka yung objective ba na sundan. Di ba? May financial and physical plan sa lahat. Pero wala nagkukulang nga Di ba, Ninya? Opo, kasi kung ganun, di lahat ng may masamang balak, mag-confidential funds na lang, hindi ho ba? Anyway, maraming salamat po, Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat, Ninya.